Sa kabila ng lahat, nananatili ng masaya. Ngiti sa iyong mukha, buhay ko'y kumpleto na. Kahit sino ka man, ang kwento mo'y mahalaga. Hatid namin lagi saya, saan magdako ka ba? Magkasama sa isang pamina. Umintang sumika, umiyak tumawa at manampalataya hanggang sa napunta, tuloy-tuloy ang saya. Kahit balay kuya't tate, ilabas ang ilas mo, kwento mo at kwento ko iibigan. Magbigay ng pag-asa sa lahat, tulad sa ating saya, kahit hindi kita. Good evening. Welcome. This is your show, This is your life. AGT, Anything Goes Topic Season 6. Episode 98. And today is December 10, 2024. Wow, and it's a Bible Tuesday night. Ano ba yung Bible Tuesday? Ang Bible Tuesday ay tayo aawit ng mga Hindi, maawit lang tayo ngayon dahil awit. awit ang ating kabanatang binabasa. Pero binabasa natin ang Awit yung libro Opo. nating binabasa. So, sa English, Psalm o Song. songs. O kaya sa Tagalog, Salmo o awit. Awit. Kaya inaawit. Yes. Dapat awitin. Yan. Oh, ho, ho. Awitin mo at masusuya ako. Parang good evening po. Good evening, good evening. Sa mga viewers natin, meron naman, parang maaga tayo pumasok ng 1 minute. 1 minute earlier. Kasi si Direk, medyo inaantok. Ayan. Christmas rush eh. Oo, kasi. Medyo mabigat ang Christmas rush natin kasi ang preparasyon natin, hindi lang pang sarili, pang pamilya, kundi yung gagawin natin para sa higit na nakakarami. Kaya meron tayong Christmas rush. Tapos si Direk negosyante pa. Direk, bayad na ako sa'yo, kulang na lang. Ako mamaya na yung pang ano. Ano tatawag? Pangbayan? May in-order na ako sa kanya eh, anime. Regalo. Anim na yung pang mayaman ba, pangampas sa lupa? Pang mayaman. Mayaman talaga to. Kaya naiimbestigahan ka sa Senado eh. Mga pinakamalaking rice dealer. Ano si attorney kanina? Yun nga. Nahihilig. Parang galit si Presidente dahil pinamura na nga yung tarif. Mahal pa rin. Maliwanag mo ano ba yung tarif? Baka hindi nila alam eh. Pag i-import natin ang bigas na iyan, at siyempre may babayarang tax yan once na dumating dito sa ating bansa at yun ang tarif. Tinaasan nila para daw. Minurahan. Sa ngayon, minurahan. Para magmura yung bigas. Oo. So ang problema, Hindi ko lang alam kung paano paraan, pero ginamit ng iba yan para smuggling. Ganun ang ginawa. pero ikaw di ba, asindero ka? Meron kang asin. Tendero ng asin. Kasi asindero. Hindi, si Tata Bert po meron yan. May konting palayan na muntik ng malugi nitong second crop. Ay, gano'n. Hopefully, Isang daang hektarya po ang parayan niya. Pahambol pa yan. Konti lang. konti. So talagang kawawa yung local farmer. Kawawa talaga. Kawawa talaga. Saka hindi natutupad yung sinasabi doon sa rice tarification na may bibigay sa farmer na Subsidy? Wala. Gano'n. Reklamo ka kay attorney. Wala. Wala binibigay. Bibigyan ng abono para sa isang hektarya, abono o binhi para sa isang hektarya. Kung 7 hektarya yung ano mo, lupa mo, para sa isang hektarya lang bibigyan na. Yung palay ba? Yung palay, di ba, isang bungkus yung binhi. Tama na, mga ilang
tubo yun, di ba? Mm. Kailangan ba itanim yun talaga? Halimbawa, 10 yun. Kailangan 10 ba yun? Di ba pwede gawin 3 o 5? Ang pagtatanim kasi nila parang inaano mo lang, kinakatubo muna Oo nga. Di ba, tumubo na. Hindi naman isang piraso nakikita ko eh. Hindi, dahil nag-ano na yun O kaya nga. Pero, yun nga. Pero marami siya. Marami naman. Ayun nga, marami siya. Hindi ba pwedeng pakiwalayin? Ganun ang ginagawa nila once na tinatanim. Pinag-iiwanan Oo. mo. Pwedeng isa-isa. Basta may kung saan yung may punong ugat. Hindi ka marunong magtanim eh, no? Hindi. Yun lang nakikita ko pag may Ako, punong magtatanim ugat. ako pag may pagkakataon. Ayoko ng mga tanong na hindi masagot eh. Yung iba naman, binobroadcast yung tawagan eh. Ano yung binobroadcast? Tinatapon yung palay. Tinatawag niya, kasi sabog na ganyan. Tapos bahala na siya tumubo. Hmm. So okay naman yun. Okay naman yun. Hindi mo pa ginawa yun. Ang ginagawa niya pagka... Matubig. Depende, Pagka no? okay ang irigasyon. Sa matubig. Yan po si Tata Bert, isang hamak na asindero. Nagtitinda ng asin. Kaya asindero. Sindero. Oh, ang ating bansa nga pala, merong 10 cardinal na ikaw na pinili ng current Papa natin, si Pope Francis, si Pablo Virgilio David. So malaki na pag-asa natin si Tagle maging Pope. Okay. Kasi 10 boto, 10 boto yun, di ba? So, pa sa ngayon, 4 ang cardinal natin. Hindi ka lang ba 10 sabi mo? Hindi, 10 yung sa history ng ano natin. 10 na. Oo, 10 na. So ngayon yung living, Very active na yun na ano matatawag, karat na ng 4. 4. So may 4 na boto agad na. Talagang sa tingin ko parang inaano nung ni Pope Francis mismo si Tagle. Maganda magkaroon ng Pope, no? Pinoy na. Ano kaya? Nothing to do with religion. Yes. Nothing to do. Pero pride. Yeah. Filipino. Yun ang pinag-uusapan doon. Huwag na kayo kumontra. Kontra pa. Ang hirap-hirap maging Pope eh. Pero yun mo, ako sa sinod, di ba? Bumutuan pa. Tapos paglagay ng boto, kailangan ng usok puti. Pag itim, uulitin. Diba? Ayan. Eh kung ang usok maging blue. O kaya red. Nasusunod ng Vatican. Ayan. Okay. Medyo umaambon-ambon ngayon parang may spoiler pa news na naman na ibigay ng Pag-asa. Sinasabi na pinredict nila, doon to kung ano ang basis nila, between December 16 to December 22 daw, magkakaroon ng typhoon. Parang wala naman eh. Meron sila sinabi na ganyan. Wala. Meron. Meron ako ditong forecast eh. Teka. Titingnan ko. Sabi nila na nasa news pa kanina sa TV. Wala. Ayun lang, windshield lang. Oh, wala. Sila sabi typhoon. Niwala ko dyan mga yan. Ano yung... Kaya spoiler Manlaon po, manlaon. Pumupot po yung manlaon. Yan, kawawa naman. Ito yung sinasabi nila. Malayo pa. Saka yun. Ano, may up na palang ganyan. Oh. At ganyan. Yun ang sasabihin ko. Yan. Tuesday. Yan. Windshield yan. Kaya umuulan. Ibig sabihin yan. Darating si si King Kong at si Godzilla. Dito maglalaban sa Pacific. Parang Di ba ganun yung Godzilla at si King Kong naglalaban? Lagay ka niyan. Yan. ganda. Sige, ano ko nga yan. Libre lang. Oo. Karga tayo ng libreng app. Yeah. Okay. Sige, ano pa? Ano pa May news? mga, ano ba, Tata Bert? May mga nasawi ko ba? Or, Nasawi? pag Wala naman dito sa Uy, bago na yung bumagsak yung Syria, yung government. Ay, Oo oo. nga po, ang kanilang Wala na si dictator. Bashar al-Assad. Tagal din na, 24 years. Tagal din. So ano masasabi mo kaya? Maganda ba yun? Pangit ba yun? Well, kung ang tatanungin mo yung mga Assyrian, no, tuwan-tuwa sila. Tuwan-tuwa. May sumisigaw pa na, democracy. Bakit Assyrian? Ay, Assyrian. Ayun, gulo mo yan. Kaya naguluhan ako. Baka female
Mary. Charot. Ah. Pero maganda kaya yung tattoo. Sila okay kasi syempre wala nang Ay, may nakita depression. ngayon na yung masyadong brutal palang ginagawa nila sa mga prisoners. Oo, May expose nga rin na ano yan. si Assad, kung pumatay sila, marami na within a day. So, hindi siya makita, no? Ay, self-exile sa ano na. Saan? Russia. Nasa Russia na siya. Ang bakit na kasi Iran and Russia. Russia. So, doon na siya. Makubuong pamilya niya. Russia. So, dala yung pera. Probably. Dito ka. May kinabang sila. Ayan. Okay po. Yan, sa Tabert, meron ka pa pong Mabagbag, ano? Kataon. May isang kataon, nag-irap na, napag-usapan na natin, may isang magandang pangyayari din sa music world na, you know, Taylor Swift. Yan yung nananahi, di ba? Mabilis manahi. Mabilis manahi. Taylor Swift. Oh, sige. And then, mag-asabi siyang pinakamayaman so far sa ngayon sa entertainment, no? Dahil sa mga concerts niya, at nagtapos na yung kanyang 2-year Eras Tours, nitong December 8. Ang maganda, yung 2-year tour niya na yan, kumita ng 2 billion. Ang kagandahan, nag-share siya sa kanyang mga tumulong, katulong niya, pati mga gwardiya, lahat ng mga kasama niya doon sa ano niya, binigay 1.94 million. wow. Oh, syempre. Bonus lang yun, ha? Galing. Ikaw, kailan mo kami bibigyan ng bono? Hirap na hirap na kami sa ATV. Pagkatapos na rin yung tour ko. Wow. Batiin mo naman yung set natin. Gawa ni Direk. Ganda din. Kayo po dyan, hindi nyo ba nakita maganda set natin? Thank you kay Ice. Alam ni Ice kung ano. Thank you, Ice. Ganda, ganda. Tsaka para iba, yung ilaw pala. Kasi hindi na natin magamit yung sa studio eh. Nilagay na ng Christmas stock eh. Stockpile. Okay. Ayan, at least ito, umanda pala. Thank you, Direk and Ice. And Senior din. Ayan. Para kita lahat. Ayan. Eh, ba't nasa likod si Mama Mary? Ay, syempre, Senior, siya ang Immaculate Conception. Sabi, Inilig ko na sa'yo kanina eh. Tama naman yun. siya yung ina ni Jesu Cristo. Tama ba yung senyor na ang actual date ng hindi ba actual yung nakasanayan natin na sineselebrate yun December 8 tapos ginawa nilang December 9. Ano tanong? Tama ba? Ibo? Tama ba yun na gano'n? Or ano? Wala namang problema. Wala namang problema. Hindi rin naman tayo sigurado kung yun ang totoo. Sabagay, oo. Immaculate Conception Day. Ang mahalaga, we commemorate, no? Para sa akin, sa ganang akin. So, the thing is, we respect, no? Out of respect, we celebrate mga celebration ng mga ganon. So, okay lang. Kasi di ba nga tanong ko nga ng bata-bata ko, ano yung nabuntis ng December 8, nanganak ng December 5, 25? Diba? So, siyempre, parang malabo yun. So, hindi naman pwedeng 1 year uli. May 1 year, tsaka nanganak, di ba? So, paano yun? Anong klase yun, di ba? So, halatang inimbento lang. Pero, even inventions na inimbento lang ng mga dates, mga ano, it's good na commemoration, ano yung nangyari. Maganda yung palabas po sa Netflix, yung Mary. Kaya lang, tama nga yung unang tingin ko, inaantok ako, kaya hindi ko muna pinanood eh. Si Hero talagang tonto ako, no? It is more of Hero than Mary. Para sa akin, para sa akin. So, nakasentro yung buhay kay Mary, pero talagang ang nagdala talaga si Hero talaga, si Anthony Hopkins, di ba? You agree naman, di ba? Yes, I do. Si Mary, wala lang, pakit lang eh. Ang sa akin lang na ano ko doon, may mga scenarios doon na noon ko lang nalaman kung totoong ganun nga. Opo. Ano yun? Yung iba, yung Ano yung hirap na dinanas ni Mary. Mahirap talaga. Mahirap talaga. Kasi during those time, pag nabuntis ka, nang wala kang asawa, Yun. papatayin ka. During those time, you will be subjected to be stoning, death through stoning, parang gano'n, yung pagbato po, no? Papatayin ka. So, talagang napakahirap. Tapos,
may boyfriend ka nga, tapos magugulat na buntis. Ano, pakakasalan yun, di ba? So, buti na lang, nagpakita din yung anghel na Gabriel. And, yung nga pinag-uusapan namin, spoiler na lang, mas gwapo po si Lucifer kaysa si Gabriel doon. Okay, ito yung gist ng istorya. It is para to prove people, sa mababaw po, yun ang comment eh. Eh ako po malalim, alam ko na kagad, deception ang tawag doon. The devil, pinagpogi nila si Gabriel, hindi naman ano, pero mas mukhang kontrabida. It is because, yung po talaga yung test of faith eh, yung para deception, dadayain ka eh. Eh si Mary, may confrontation doon, nag-confront si Mary, si Lucifer at si Gabriel, na si Mary hindi makumbinsi nung ni Lucifer, no? Hanggang pinalayas nga siya ni Gabriel, no? So, yun po yung sin na yun. Spoiler po, no? Pero yun yung para maintindihan mo. Kasi hindi nyo maintindihan eh. Magko-comment lang kayo na mas pogi si Lucifer. Actually, mas pogi po si Lucifer kung biblical po ang pagbabatayin natin. Kasi he is the best, number one angel of God. Siya ang pinakamaganda until nag-revolt, until the fall of the angel, angel Lucifer. Yan yun. Okay? Oo, yun yun. Maganda pa yan yung istorya ni Mary na hindi siya manganak si Anne. Yan. Oh, kaya si May, tinanggal ko yung R. Ayoko maging Anne tapos ang anak niya si Mary. Di ba, yun yung sabi ko, ayoko na Mary pangalan kasi paghihirap yun eh. Ayoko maghirap yung anak ko. Pero hindi madali. Kala ko ba maging anak nanay ka ni Kristo? Ang hirap nun. Pero mo, patay sa harapan mo, ang hirap nun, unti-unti, ang hirap nun. Kumbaga, bilang isang magulang, ayaw mo maging si Mary. Si Direk pa may Mary dito eh. No, kaya tignan mo. Pigat. Papatanggal ko lang. Ayan. Yan, si ano, Mary Linda. Wala to. Mary and Linda. Mary Linda. Pilit natin. Pilit lang. Manipilit lang. Pwede naman. Sige, ano pa? Wala na. Pasko na. Uy, Sige, ilang days pinakaano na ka na. lang. 15. Oh. Lapit na. Wala bang mga ano? Yes, meron sa inyo. Hello sa ating mga viewers. Miss Linda, Ate Judy, Mamita, Tita Nati is watching. Push natin. Nati Antonio. Uy! Choice yan. Hello, Tita Nati. Miss Anelina Riazo, Ate Irene, Miss Lian Labsan, watching from Saudi. Oh. Uy, mga nanonood po sa malalayo dyan, ha? Probinsya, abroad. Magandang gabi po. Dito po sa Pilipinas, gabi po. Thank you po for watching. Ingat po kayo dyan. Miss Denden, Mr. Lucerio Uy, si Denden, malayo yan. Malayo. From Bombay, ano yan? Bombay. Napakalayo. Pakalayo. Kuya Arthur, Tita Helen, Miss Lydia Suribio, Kuya Joseph, Crisostomo, si Nangnang. Ayan, watching. Joseph, wala, VIP kasama ko. Isang sakyan lang kami. Oh. Pero nandyan ako ulit. Bahala ka kung makikita mo. Oo, hindi. Hulaan pala. Kala ko sasabihin mo sa inyo. Hulaan. Hindi, darating ako dyan. Dapat nga kanina eh. Eh alam ko maulan, no? Di ba Joseph, maulan? Di ba? Kaya hindi kami tumuloy. Pero dapat kanina. Eh inisip ko bago yung set. So kung ma-enjoy, wala po mabati sa inyong ganda ng set. Kita ba yung ilaw? Di ba? Hindi ka nakatabert para bagay. Sasakla kami dyan. Ayan. Hello po sa inyo. Ayan. Good evening. From Mamita, lapit na po simbang gabi natin, Senyor. Excited na po kami. Tayo lang, ha? Kasi Senyor, namin kinalo. Papatayin na naman ninyo ako. Maria. Ayan. Oh. Miss Jos, Cayana del Mundo. Hello po. Salamat po sa Simbang panonood. gabi is 16, Senyor. Monday. Yes, Monday Monday. morning. Yan. Hello po. Malapit na magsimbang.
Tata Bert, meron rin tayong Pinoy na nasa finals ng The Voice. Wow. Opo, si Sofronio Ah, Vasquez. si Sofronio. Galing siyang tawag. Ay, oo. Sino yun? Yung sinasabi, kinikwento nga ni Linda kanina, nasa pro yung ako, hindi ko pa narinig. Galing po. Singer. Naboses mo yun eh. Uy, sayang. Dapat pala Dapat sumali ako sa sumali. voice. Sali ka sa boys. Yung B-O-Y. B-O-Y-S. Boys. The Voice. Ayan. From Mamita, maganda po ang set. Ayan. Maraming salamat po kay Ice. Yes, thank you guys. Sana isa lang yan. Kasi kung tayo kay Ice, maging dalawa. Pati ba ito sa inyo? Dalawa. Hindi, akin yan. Kung bumili niyan. Nakakita ko doon, packet ako. Direct yun ang kaya mo. Kasi naghahanap kami kasi yung pwede ilagay dyan. Ah. Pero kung nilagay si Santa Claus, ang laki ganito kalaki. Hindi takip tayo na. Opo. Ayan. So, Ano daw? sana daw manalo ang ating Pinoy. Siya na nga. Ngayon na, ngayon na ba? Okay na. Nanalo. Nanalo na po? Siya po nanalo, sabi ni ate. Siya nanalo. Ang bilis Wow. ng ano Yung mga natin, sige, mag-usap lang kayo. Sige po. Congrats, Congrats ka nga po. kay Sopronio. Manalo't hindi, kung hindi man siya nanalo, still, yung mapasok ka lang sa Yes. voice ng ganyan na yan, Oo. is already. And usually, kasi since The Voice USA, hindi siya talaga usually pinapanalo niya ng ibang lahi. So, malaking bagay po yan. So, congrats po. Magaling, nag-Elvis Presley siya. Iba't ibang genre yung kinakanta niya. So, galing po. Congrats po. At sa sa UAAP naman, UP versus Lasal, panalo ang UP. Congrats. Game 1 pala. Game 1 pala. Ayan. So, congrats po. Pero nakakatuwa yung sportsmanship pa rin. Meron doon na cramp siya, tinulungan siya. Na-cramp yung taga-Lasal, tinulungan ng taga-UP. Okay yan. Yes. Ayan. Ano pa po bang balita? Hindi na ako nakapaghanap ng iba. Ayan. So, sana po napanood niyo yung aming AGT last Friday. Ayan. AGT. Aguinaldo galing thinking. So, Galing mo talaga mag-isip eh. galing po talaga dahil magaling si Senyor. Siya po nakaisip syempre noon. Ayan. So, maganda po yung pinag-usapan doon yung pagre-regalo. At syempre, nag-reminisce din po sa tawanan niya na madami, tapos biglang nag-iyakan din ng madami. Pero napakaganda po, napaka-inspiring. Ayan. Ayan po. And bukas, birthday ni Arian Alimagno. Happy birthday, Si Arian. Arian. Happy birthday, Arian. Kailan? Birthday, bukas po. Arian the Crab. Arian Alimagno. Kasi Alimagno. Patawa. Joke lang, joke Joke lang. lang yun. Yun ba yun? Tata Bert talaga. Tapos may nabasa ko, Tata Bert, i-auction nila yung 10 Commandments na tablet. Bibenta nila ng... Huwag kayo maniwala dyan, niloloko lang kayo. Kaya yung nga tatanong ko sa inyo, totoo ba yun na yun talaga yun? Ten Commandments, basag yun. Dahil binato ni Moises. Okay, yung sinulat ng Diyos, through yung kidlat. Tapos, naggawa na, sila na yung gumawa. No? Nag-ukit sila sa bato ng kopya. Yan yun. Tapos nilagay nila sa Ark of Covenant. Eh, hindi nga makita yung Ark of Covenant. Ano yung auction? Sa Raul. Parang yung auction yung yung saging tinip sa bubol. Isa pa yun. Ayan. Sige. Sa mga good luck sa mga bibili nun. Kung naniniwala kayo yun talaga. Ayan. Okay po. Hello, Ate Vicky. Good evening po sa inyo. Ayan. Oo, sige na. Basta Sana na kayo. tayo. Ayan. At kanta pala. So, Kanta kayo, tsaka kanta tayo ng pang Christmas. yes. Pasko na. Merry Christmas! Merry Christmas po! Merry Christmas sa lahat. Ayan. Pag-awit mula sa libro ng mga awit, chapter 111. Awit ng pagpupuri sa kadakilaan ni Yahweh. Purihin si Yahweh, buong puso siyang pasasalamatan. Aking pupurihin sa gitna ng bayan, kasama
Ang gawa ng Diyos matuwid at tapat at maaasahan lahat niyang batas. Ito ay lalagi at di magwawakas pagkat ang salika'y totoo matapat. Kaligtas ay dulot sa mga hinirang may itilang akong walang hanggang tipan. Banal at takila ang kanyang pangalan, ang pagsunod at paggalang kay Yahweh simula ng karunungan. Taong masunurin, pupurihin lubos, purihin ang Diyos, magpakailanman. Ito po ang Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Actually, yung salmo o awit, no, 111, muli po, inaawit natin yung awit dahil awit nga po yun. It's about yung glorification o yung pinakamataas na antas na papuri. Kung mapapansin po ninyo, purihin si Yahweh. Sa Hebrew po yan, Alleluia. Hail po talaga yan. Alleluia, yan po yung pagbati, no? So, yan po yung isa, no, sa pinaka mataas na papuri sa Diyos, no? Purihin si Yahweh, no? Pinaliwanag na rin natin, no? Para lang may mabasa tayo, Yahweh ang tawag natin, pero hindi po yan, YHWH po talaga yan. So, kaya lang po, paano nyo ipopronounce, no? So, yun yun. So, kaya lang, Yahweh, no? Para lang may pag-usapan tayo, no? So, unulit ko po, no? Tapos purihin ng Diyos, ang kasunod po niyan ay pasasalamat, no? Yan po yun, pasasalamat, tapos po yung pagsasabi ng kadakilaan niya, no? Yan po yung palagi ko kung sinasabi, no? Pasalamat tayo, purihin si Yahweh, no? Yan. So, rin tinuro nga ng Diyos ni Kristo, tama-tama yung dasal na yan, eh. Di ba? Sabi niya, anong yung dasal na pinakagabis? Ama namin, sumasalangit ka. Di ba? Sa langit ka. Sambahin ang ngalan mo. Di ba? So, yun yun. Di ba? Si Kristo, nung Last Supper, tinaas. No? At pasalamat. So, yun po yung mga unang sasabihin. Hindi po palaging sasabihin nyo kagad. Lord, pengi ako makakain. Lord, pengi ako. Nasa uli na yun, bigyan mo po kami ng kakanin sa araw-araw. So, yung mga pangangailangan, no? Yun po yun. Sabi ng lola ko, nagdadasal daw sila. Inaaway daw ng Uncle Pete ko kasi buntis pa yung lola ko during gera, ng pulang araw, eh. Sabi daw na inaaway daw, bigyan mo po kami ng kakanin sa araw. Yung kakanin, gusto ko saging. Bigyan mo kami ng saging sa araw-araw. Kaya ito yung mga munggoy. Hello sa mga pinsa ko, mga anak niya. Ang pogi ng tatay ko, mistiso, eh. Ako sa kanya, kaya mahilig sa saging. Mahala siya. So, huy, tawa ka rin ng tawa. Pakita ko picture, mamaya. Kapatid yun, ha? Nakita mo ba? Nakita ko rin. Hindi, ha? Nakita mo ba papa ko? Tisoy din. Hindi masyado. Picture lang. Picture lang. So, yung accomplishment din ng God o yung mga nagawa niya, diyan binabanggit din, no? Tsaka yung pinakamahalaga dyan, yung relasyon ng Diyos at saka tao, no? Inaano niya na matuwid at tapat, maasahan lagi, lahat niyang batas. Kaya, ibig sabihin, yung batas na ginawa niya, hindi yung para makaharm. Covenant yun, eh. Hindi yun, tingnan mo, di ba, yung pagtutulik, di ba? Covenant yun, eh, di ba? So, sino yung kamuntik ng patayin ng Diyos dahil hindi tulik? Sino? Si Moises. Hindi niya tinuli yung anak niya. Ito naman, oh. Kaya ginawa ng asawa niya,
Si Shapira ba? Shapira. Something like that. Sapora. Okay. Hiniwa yung titi ng anak. Sorry po sa word, no? Pero yung po talaga yung Tagalog ng titi. Supot na titi, no? Tama naman, dito ulit, di ba? Pinutol para matuli, nilagay sa paa ni, ni Moises. Di ba? Yun. So, covenant po yun, covenant. So, yun. So, yan po. Kailangan lang ang taong masunuri, yan, palagi po magpakailanman, hindi yan tatalikuran ng Diyos. So, yan po yung sinasabi. Okay? So, wala kayong question? Okay. Ay, ikaw kakanta niyan. Okay, sige. Pwede na po muna maghapunan. Yung mga maghahapunan. Babalitaan na lang po namin kayo ng paliwanag po mamaya. Sige, maghapunan na po kayo. Chapter 101. Mapalad ang mabuting tao. Purihin si Yahweh. Mapapalad ang tao na kay Yahweh ay gumagalang at taos pusong sumusunod sa kanyang kautusan. Ang kanyang ibig magiging dakila, pati mga angkan ay may papapala, magiging sagana sa kanyang tahanan. Pagpapala niya'y walang katapusan. Ang taong matuwid, may bait at habag, kahit sa madilim, taglay ay liwanag. Ang mapagpautang nagiging mapalad kung sa hanap buhay
nang mabagsik ang mukha, pagkat ang pag-asa'y lubos nang nawala. Ito po ang salita ng Diyos. Salamat. Salamat. Nawala ako sa tono. Sabi ko, anong nangyari? Sorry po. Parang sabi ko, parang iba na yung tono ko. Nawala ako. Na-pressure ako sa ano. Kaya mo ba? Kaya pa naman Kaya mo sila. ba? Opo, kaya naman. Kasi parang ganito yung magiging sagana. Chef, magiging sagana. Kaya ako natatawa, naalala ko mahal na araw. Kasi yan yung mahal na araw, nahabaan eh. Bilis na ba? Siya mo na, pagpapala niya'y walang katapusan. Hindi mo ganun dapat. Sa'yo pagpapala niya'y walang katapusan. Nang si Cristo ay madapa. Ang ganda. Ay, pasensya na po. Huwag na ulitin. Opo. Ganun kumanta. Sinakal. Yung ulit. Okay, Salmo o awit 112, no? Tungkol po ito, no? Yung blessing na binibigay, no? Sa buhay natin. At saka yung mga consequences o yung mga kaakibat na parusang makakamtan ng mga salbahe o yung mga hindi matutuwid na tao, no? Mabibigo yan, no? Yan yung mga sinasabi, no? Samantalang hindi mabibigo ang tao matutuwid. Yan yung sinasabi dito. So, the blessing of the righteous is talagang ginagarantiya po ng Diyos yan, no? So, kaya po yung role po ng mga righteous, kaya po ginagantipalaan niya para gayahin ng mga tao, para sundin, no? Kasi, kaya nga siya binibiyayaan. At ang mga hindi naman matutuwid o yung mga salbahe, sila naman yung yung may kaparusahan. So, huwag po natin sukatin sa yaman. Kasi marami pong mayaman na magnanakaw. Marami pong magnanakaw na mayayaman. Totoo naman po yan, no? Marami pong gumagawa ng kasamaan na mayayaman. Pero tingnan nyo po, hindi po sila nakukontento sa yaman nila. Bilyon-bilyon na yung ninanakaw nila. Yung kortina, naglalabas ng tubig. Magic, di ba? So, sa makatwid, hindi garantiya yun. Kasi nga, makikita mo, yung property nila, hindi naman nakapangalan sa kanila. Yung pera nila, hindi mo malaman kung saan itatago, no? So, yun yung patunay na wala silang property sa pangalan nila dahil pagkanakaw sila. So, lumalabas, hindi sila mayaman, di ba? Magkano lang yung mga tax na binabayaran nila, di ba? So, yun yung sinasabi ko eh. Yan yung isang malaking problema, di ba? Ng mga tao na hindi matutuwid, no? Samantala yung matutuwid ay nakakatulog na maayos siya. Yung dapat na matiwasay ang iyong pamumuhay, malaking bagay yun. Malaking bagay yun. Yan yun. Tama? Yes. Yan yun. So, yun yung pinaka-blessing eh. Matiwasay yung maraming nagmamahal sa'yo. Hindi mawawala yung makikipag-away, hindi mawawala yung maraming maiinggit. Pero ang pinakamahalaga, yung ikaw mismo, maganda yung pamumuhay mo, maganda yung itsura. Direct sa susunod na Bible, ito rin ang ayos. Ganda, di ba? So, yung mga Christmas ball, malamang di na masabit. Okay, so ano pa ba? Wala na. Robert, kanta ka na. Pwede ba ikaw lang? Kasi, parang papunta sa ilog yun. Chapter 130. Okay. Hawik ng pagpupuri Ganun, kayo. ulit, actually, malapit na tayo. Halfway na tayo ng Bible. Binawasak mo yung Bible. Purihin si Yahweh, dapat na magpuri ang mga alipin. Ang ngalan ni Yahweh ay dapat purihin.
Buhat sa itaas, siya'y tumutunghay. Ang lupa at langit, kanyang namasdan. Mula kapanglaway, itong mahirap. Kanyang itinataas, kanyang nililingap. Sa mga prinsipe ay sinasama. Sa mga prinsipe, itong bayan niya. Ang babaeng baon, pinagpapala niya. Binibigyang anak para lumigaya. Purihin si Yahweh. Ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Okay. So, 1:13, no? Yun po yan ang pagpuri, no? Sa kahit taas-taasan sa kanyang pagpapakumbaba. Dirin nyo pati ang Diyos, oh, nagpapakumbaba sa ating, sa mga tao, no? Hindi yung pagpapakumbaba, yung, ano, kumbaga, pinapakita niya, no, na, lahat, no, kanyang, anong tawag dito, kanyang inaaruga. Pero may babaeng baog, no, pinapapala niya, binibigay niya ng anak para lumigaya, no, sa mga prinsipe, sinasama niya yun, no. So, dito, pagpapakumbaba yan, meaning, sumasama ang Diyos, no, sa mga api, sa mga, ano, yan yung klaseng pagpapakumbaba na ginagawa ng Diyos, no. Muli, nagsimula siya sa Alleluia, no, purihin si Yahweh. So, Pasko, Tata Bert, kanta ka. Pasko, di ba? Ang gusto mo kanta eh. Pasko na, sinta ko. Hello po, Kuya Enteng. Enteng. Ate Nara. Miss Lali Rodriguez. Ate palakpakan naman po para kay Tata Bert. Plak, 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 plak. Parang iba Ano yun. walang pumalakpak? Ano walang pumalakpak? Kasi sama na sa kanta ko. Whenever I see girls and boys and lanterns on the street, I remember the child in the manger as he sleeps. Wherever there are people giving gifts, exchanging cards, I believe that Christmas is truly in their heart. Let's light our Christmas trees for a bright tomorrow, where nations are at peace and all are in love. Let's sing Merry Christmas and a happy holiday. This season may we never forget the love we have for Jesus. Let him be the one to guide us as another New Year's comes, and may the spirit of Christmas be always in our heart. Never prayer, never sung, but the unity and
This season we will never forget the love we have for Jesus. Let Him be one to guide us as another New Year starts, and may the spirit of Christmas be always in our heart. Let's sing a Merry Christmas and a happy holiday. This season we will never forget the love we have for Jesus. Let Him be the one to guide us as another New Year starts, and may the spirit of Christmas be always in our heart. Merry Christmas! Merry Christmas! Thank you. Bakit? Malakpak. Tigil mo na yan. Oh, kanta na uli. Basa na uli. Hindi ikaw, siya. Pag-awit mula sa libro ng mga awit, chapter 114, awit ng pagulita sa Exodo. Ang bahayang Israel sa bansang Egypto'y kanyang inilabas ng ang lahing ito sa bansang dayuhan. Lahat ay lumikas. Magmula noon, ang lupain Juday naging dakong banal at bansang Israel. Ginawa ng Diyos na sariling bayan. Ang ito'y ang dagat ng tambo, nang ito'y makita. Nagbigay ng daan, magkabilang panig ng ilog ng Jordan, ay tumigil naman. Maging mga bundok, katulad ng tupa, ay pawang nanginig, pati mga bubol nanginig na parang tupang maliit. Ano ang nangyari at ikaw o dagat, nagbigay ng daan, ikaw ilog Jordan. Bakit ang tubig mo ay tumigil naman? Kayong mga bundok, bakit parang kambing na nagsisilundag? Kayong mga burol, maliit na tupay, inyo namang katulad. Ikaw o daigdig sa harap ni Yahweh, ngayon ay manginig, dapat kang matakot, sapagkat darating ang Diyos ni Jacob. Sa malaking bato nagpabukal, siya ng saga ng tubig, magmula roon. Ang tubig na ito ay nagiging matig. Ito po ang salita ng Diyos. Ito na lang ang salita ng Diyos. Tuloy na sa 15 na tabert para tuloy-tuloy na tayo. May iksilan na yan. Chapter 115, awit para sa isa at
pinasadya. Di rin naman makarinig ang kanilang mga tainga, ni hindi rin makaamoy ang ginawang ilong nila. Totoo nga may kamay, ngunit walang pakiramdam. Ang mga paay mayroon din, ngunit hindi maihakbang. Ni wala kang naririnig, kahit munting tinig man lang. Ang buwan sa kanila at ang nagtiwala, lahat sila ay katulad ng gayong Diyos na ginawa. Ikaw bayan ng Israel, kaya walang magtiwala. Siya ang inyong sanggalang, kung tumulong laging handa. Kayong mga pare, kaya wala'y magtiwala. Siya ang inyong sanggalang, kung tumulong laging handa. Kaya'y ay magtiwala, kayong may takot sa Kanya. Siya ang inyong sanggalang, kung tumulong laging handa. Ang Diyos ay magpapala, hindi tayo lilimutin. Pagpapala'y matatamo nitong bayan ng Israel. Pati mga pare, may pagpapalang kakamtin. Sa lahat ng mayroong takot kay Yahweh, lahat mapagpapala. Kung magpalay, pantay-pantay sa hamakman o dakila. Sana kayo'y paramihin, kayo't ang inyong angkan. Anak ninyo ay dumami, lumaki ang inyong bilang. Pagpalain sana kayo, pagpalain kayong lubos. Pagpalain ng lumikha ng langit at sansinuko. Si Yahweh ang may-ari ng buong sangkalamitan, samantalang ang daigdig sa tao niya ibinigay. Di na siya mapupuri niyong mga taong patay, niyong mga nahihimlay sa malamig na libingan. Tayo ngayong nabubuhay ang dapat magpasalamat. Siya'y dapat napurihin mula ngayon hanggang wakas. Purihin si Yahweh. Purihin ng Diyos. Maraming salamat. Panginoon. Okay, 114, no? Ito yung song, no? Ang mahirap po kasi kinakanta natin yan na sunod-sunod. Actually, ang totoong istorya po niyan, yan ay sipin ng mga kanta na ginawa sa iba-ibang panahon. So, kaya po, parang yung kanta na uso ngayon, after ilang months o taon, gagawa uli ng kanta. Halimbawa, yung isang banda, sabihin natin, River Maya, hindi naman araw-araw o hindi naman gagawa ng kanta sa loob na isang araw na 3, di ba? Pwede kumanta na 3, pero yung paggawa, hindi. Kaya makikita ninyo halos magkakaparehas yung tema. Yan. Katulad niya, no, sineselebrate ng Diyos yung kanyang pagtulong, no, sa mga Israelite palabas ng Egypt. No? Kaya yung pati yung pagbuka ng tubig, sa Red Sea, yan, yung paghinto, no, ng tubig sa Jordan River, no, yun niya rin, yung lindol, yan, yung pagtalon ng mga bundok, no, yan yun. So,
sinabi rin yan. Kaya kung makikita nyo, nabanggit na rin yan sa ibang mga awit. No? Kaya lang kung makikita ninyo, sa mga awit natin, ilang ba yung nagsasabi ng lungkot dahil nawalay ka? So marami yun. Yung pamagat na nga na mahal kita, maraming kanta yung mahal kita eh. Pero hindi yan ginawa sa loob ng isang panahon. Ginawa yan sa loob ng maraming panahon. Ganyan din po yung mga awit na ito. Yan. Kaya lang po dahil nga inaawit natin random, no? O sunod-sunod, eh, nagmumukhang nakakasawa. Pero, huwag kayong magsawa. Kasi, tiyaga po eh. Yan po yung sinasabi ko, no? Sa 115, no? Yung glory, binibigay natin sa Panginoon. Huwag tayo huminto. At huwag tayo sa mga Diyos-Diyosan o sa mga mali, no? Bigay yung glory sa Diyos, no? Sinasabi nga hanggang buhay tayo, magtiwala at manalangin sa Panginoon. Pagpatay na tayo, wala na, hindi na. Wala na tayong magagawa. Yun yung sinasabi. Hindi na makakaamoy ang ilong, hindi na makakarinig ang tenga, hindi na makakakita ang mga mata. Yan yung sinasabi, ang mga bibig, hindi na makakapagsalita. So, kailan kayo magpupuri, no? So, yan yung mga sinasabi dyan, no? Yung ginawa ng mga Diyos-Diyosan, no? Wala, magkakapareho na kayo. Yung Diyos-Diyosan ng mga mga nananampalataya sa mga Diyos-Diyosan, eh magiging katulad nyo, no? Kailan pa kayo mananampalataya sa tunay ng Diyos. Yan yung sinasabi. Okay? So, kung may tanong kayo, may tanong sila. Sa akin, Senyor, ano po ba yung may binanggit po, hindi ko pa yung 114 o 113, yung magkaroon ng takot sa Diyos, na may takot sa Diyos. Ano po bang ibig sabihin? Kasi yung word na takot, no? Diba, parang lalayuan mo yung takot, eh. No? Parang mali yung explanation dyan, eh. Ang para sa akin, yung gustong sabihin, no? Yung maintindihan mo yung aral ng Diyos, no? At katakutan mo yung consequences, no? Hindi matakot ka sa Diyos. Dapat ang sabihin nila generally, mahalin mo ang Diyos. So, yun dapat yun. Eh, medyo, yun na yung interpretasyon, saka pagkakasalin, kaya medyo may problema tayo. Yan yung isang malaking problema. Pero yung takot, agree ako. Pero takot ka sa consequences ng mga aksyon mo against sa salita ng Diyos. Kasi unang mawawala sa'yo? Ang Panginoon. Yung biyaya, huwag mo na yun eh. Yung mawala yung Diyos sa'yo, wala ka ng direksyon. Yan yun. Okay? So, ano pang yun? Kanta muna ako bago tayo matapos, bago ako magsalita. Yung pinractice ko, isang beses ko lang dinaan. Oo nga ba lang? Kanina lang. Ngayon lang. Testingin natin. Kaya mo yan. Ganda eh, nagandahan na. Yeah. Ganda ba? Yes. Alam ka naman natin, Senyor. Ngayon lang, ng palakpak na. Tama na. The song of bells at early dawn, like music from afar, so gentle brings the world of peace, as solitary star. Those joyful hymns and warm hellos, the candy canes and colored balls, all these and love are memories of my Christmas past. Those wondrous stories for girls and boys that cheered up Santa brings, that glorious tale of shepherd boys, of angel and of king, a Christmas tree with lights aglow, some cotton snow and mistletoe.
If there's a place in time and space where Christmas past has gone, I'd surely try if I could fly to see the earthly dawn and share again the Christmas past with all those who have gone, but whose memories will forever live within my heart. Yung tayo. Kanina ko natin ganyan. Parang magaling ako magana. Yan na gagamitin ko. Malapit na po ang Pasko. Yan. Okay, pag may sasabihin. Ang masasabi ko lang na, yun nga, nasasabi ni Senyor, malapit ng Pasko. At yan ang araw na nagkakaroon tayo ng ngiti sa ating mga lahi. Wow! Para tilihin lang po natin yung ngiting yan at kung maaari, i-share natin sa iba. Maganda ang Pasko pag may ngiti ang ating mga lahi. Nanatilihin po natin yun. Yun lang po ang masasabi. Di ba pwede ngiti sa mata? Labi talaga. Ayan, thank you, Tata Bert. Sa akin naman po, ngayong Pasko, alam naman natin na yearly naman siguro, nagbibigayan tayo ng mga regalo sa ating mga kamag-anak, kaibigan. Pero ano po ba yung itry natin? Na minsan lang, once a year, na magbigay tayo dun sa hindi natin kaano-ano. Yung alam natin hindi sila nakakapag-celebrate ng Pasko. So yun naman po. Ako naman po, purihin siya. Yan po ang start po na binasa natin. At ang ending ng awit 115 ay purihin siya. Hallelujah ang simula. Hallelujah. In our life, in the breath of life, pangalan ng Diyos, Yahweh. In the ending of our life, sa ating huling hininga, it is the breath of life that God will take away. In between, ito yung buhay natin. Ano yung gagawin natin? Ano yung pwede natin i-share? Sa mga binasa natin, sinasabi, dapat tayo magtatras sa Panginoon. Pero hanggang kailan tayo magtatras? Pag may pera kayong dumarating. Pag wala ng pera, wala ng trust. Pag okay pa kayo ng asawa nyo, mahal nyo sa buhay, nagtatras ka sa Panginoon. Pag magkaaway na kayo, wala ng trust. Try nyo kaya pag magkaaway kayo, magsimba pa rin kayo. Try nyo. Yung sobrang away nyo, bago kayo maghiwalay, magsimba kayo sa malayo. Magmanawag kayo. Maglakad lang kayo. Mula dito sa Maynila. Bago kayo makarating ng Manawag, patay na kayo. Hindi naman. Baka magkasundo na kayo. Try nyo. Pag wala kang pera, lumot. Hallelujah, Lord. Purihin ka, Panginoon, wala akong pera. It is because pag wala tayong pera, mas nananalangin tayo. Kasi pag may pera na kayo, nasa mall na kayo. Ako kasi po, may pera o wala, kayo ang nasa puso ko. Pag Pasko, medyo emotional ako kasi this is the day of the Lord whose sacrifice was the best in the world. Buhay niya, binigay niya para maligtas tayo lahat. Ito ay inutos ng Ama sa langit. Kaya we encourage people tumulong, makiisa. Kaya lang, di Disyembre, natatandaan mo, daming bagyo, pag Disyembre, mahal, landslide, putok ng bulkan. Ngayon, pumuputok ng bulkan. Pag di Disyembre, nung naka-World War II, April 7,
December 7, inatake ng Japan ng Pearl Harbor. Then December 9, inatake na Pilipinas. As you can see, kung kailan malapit ang arawan ni Kristo, nandun ang pagsubok. Doon tayo sinusubok kung magkakaisa tayo. Sa buhay po natin, marami pong pagsubok. Iba-iba. Sana po, gayahin natin si Kristo na nalangin sa Getsemani at ang ending ng dasal niya, sana huwag na mangyari, pero it is your will, thy will be done. Sana maging ganyan po tayo lahat. Kasi po, hindi natin arok, hindi po natin kaya yung the phantom of the mind of God. So, yun po yung aking sasabihin po. Sundan natin ang isang tala na napakaliwanag sa langit. Hindi marami, para hindi tayo maligaw. Ibig sabihin, isang aral ang ating susundan. At ito ay papunta kay Kristo. Alam niyo po, masaya po pag Pasko. Pag nagpakain kayo ng marami. Masaya pag Pasko, pag nakapagregalo kayo. Ang Christmas tree po maganda pag may liwanag. Pag wala pong liwanag, hindi po maganda yan. Kaya po, bago magpasko, habang iniisip natin ang sarili natin at mahal natin sa buhay, isipin natin si Kristo sa pamamagitan ng aba ng kapatid na nandyan sa sulok-sulok sa tabi-tabi. Gaganda po ang kulay ng mundo para sa inyo. Ako po pag Pasko, bumabalik yung aking pagkabata. Yan po yun. Kaya maganda po itong kanta ko eh. Yun po yung aking yung gusto i-share po sa inyo. Lahat tayo bumabalik sa pagkabata. Memories I keep prepared me, and I'm like a child again. If there's a place in time and space where Christmas past has gone, I'd surely cry if I could fly to see the earthly dawn and share again the Christmas past with all those who have gone, but whose memories will forever live within my heart. Lahat po ng gagawin natin, magiging isang memory po ito sa ating lahat. Gandang gabi po. God bless po sa ating lahat. Thank you. Magandang gabi rin po. And by the way, maihabol ko na lang po, Wednesday bukas may gamutan. At para doon sa mga gustong sumama po sa nobina na pinamumunan ni Tita Hermie, 8 o'clock po yan ng umaga. And, kasi, yung ina-expect ko natin na 116th lecture ni Senior. Dahil Pasko, lecture ni Tata Ber. God bless po. Merry Christmas. Prepare your Christmas not only for yourself, not only for your loved one, but sa abang kapatid ni Kristo na siyang dahilan kung bakit may Pasko. God bless. Thank you po. God bless.